Ibabalik ang unang balita, isang sanggol ang natagpuang patay sa bahagi ng pumping station sa Pandacan, Maynila. Narito ang report ni Cesar Apolinario. Mistulang itinapong manika ang babaeng sanggol na ito nang makita ng mga residente sa San Andres Pumping Station sa Pandacan, Maynila habang tinatangay ng agos ng tubig sa estero. Nakasakay pa sa tabla ang sanggol. Sa litratong ito naman, nakasabit pa sa conveyor ang inunan habang nakaipit naman ang kamay ng sanggol sa tabla. Ayon sa kapitan ng barangay 867, posibleng kasisilang lang ng sanggol at kamamatay lang ng mamataan. Hindi pa masangsang ang amoy nito at may mga galos siya sa mga braso na posible raw nakuha sa pagkakahampas sa bakal at kahoy. Hindi namin malaman kung buhay pa siya nung nilagay sa tabla para may makakita or either patay na siya na hindi nilang kayang ipalibing siguro or mamumroblema pa siya kung paano niya ipapalibing. Nagtanong-tanong na rin ang kapitan ng barangay sa health center pero wala raw inaasahang manganganak na residente rito. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa mga kalapit na barangay. Parang unwanted dahil kung baby na siya buo na. Kung ito man may puso kang ina, hindi mo may kaya ng dibdib mo na makita yung anak mo na nakalutang dyan. Kung hindi mo talagang plano na gawin ito sa anak mo. Dinala na sa punerarya ang sanggol. Ang pulisya tiniyak na magbabahay-bahay sa dalawa pang barangay na dinaraanan ng estero. Para sa unang balita, Cesar Apolinario reporting. Sumisigaw ng katarungan ang mga kaanak ng isang babae na pinagsasaksak at sinunog sa isang motel sa Pasig. Sinampahan na ng reklamong murder at arson ng suspect sa krimen. Narito ang exclusive report ni Haji Rieta. Hindi na may tatago ng babaeng ito ang kanyang sama ng loob at kalungkutan habang isa-isa niyang binubuklat ang damit ni Regine Fernandez. Ang biktima na matapos pagsasaksakin sa dibdib ay sinunog pa nitong Martes sa isang motel sa Pasig. Ang ama na galing pa ng Negros Oriental, hindi rin may tago ang nadarama sa sinapit ng kanyang nag-iisang anak na babae. Masakit. Pero, huwag na. Ang larawan na lang daw na ito ang magiging alaala ng anak. Maging ang mga kaibigan, nangungulila sa pagkamatay ng biktima. Hindi namin ina-expect na gano'n yung... Hindi niya matanggap. Hindi na gano'n ang gagawin niya doon sa kaibigan namin. Kasi alam naman namin na mahal niya yung friend namin. Kasi hindi namin akalain na gano'n pala yung gagawin niya. Nakakulong na ngayon ang suspect at kalib-in ng biktima na si Reynaldo Camarce. Sa ngayon, nasampahan na natin ang kaso yung suspect sa City Prosecutor's Office. And ang isinampa natin kaso sa kanya is murder and arson. Ayon sa mga naunang ulat, pinag-aralan ng pulisya ang anggulong crime of passion. Inihiwalayan na raw kasi ng biktima ang suspect. Tumanggi namang humarap sa amin ang suspect para sa anumang pahayag. Para sa unang balita, Haji Rieta, reporting. Sa unang taon ng Pangulo, mayroon na bang pagbabago? Sa inilatag na social contract ni Pangulong Noynoy Aquino, nakasaad na pangangalagaan niya ang likas na yaman ng bansa at isusulong ang kaunlarang hindi makasisira sa kalikasan. Sa pagpapatuloy ng espesyal na serye ng GMA News and Public Affairs tungkol sa unang taon ng Administrasyong Aquino, ating busisiin, ano na ba ang lagay ng ating kalikasan? Ang pangako ng Pangulo sa report ni Rida Reyes. Simple lang kung tutuusin ang mga gamit sa pangingisda ni Mang Juning. Isang bangka, ilang metro ng tubo, isang kinakalawang na kompresor. Pero ang epekto ng kanyang animoy simpleng pamamaraan, masalimuot. Ang mga mapanirang teknik kasi sa pangingisda na gaya ng Muro Ami, numero 1 dahilan daw kung bakit naghihingalo na ngayon ang tinaguriang fishbowl ng bansa. Mahigit 60% kasi ng mga coral reef na pinamumugaran ng mga isda, sira-sira na. Kaya sa Honda Bay halimbawa, na isa sa 13 pinakamahalagang pangisdaan sa Pilipinas, pababa ng pababa ang produksyon ng isda simula pa noong 2000. Si Mang Tiloy, sinisisi pati ang mga gumagamit ng cyanide at dinamita. Malaking kabalintunaan daw na ang mga paraang ginagamit ng ilan para makahuli ng mas maraming isda ang siyang dahilan kung bakit nakakalbo ang mga coral reef at nauubos ang mga isda.
Sa ngayon, sabi niyo sira na lahat ng coral, lahat ng mga isda po nangamatay na, wala na. Ano yung nakikita niyo po sa pagdating ng araw? Ay, ito talaga hirap na. Ang dagat ito puno na sa lasong. Humihingi ng tulong ang ating kalikasan. Panahon na upang pagtuunan natin ito ng pansin. Panahon na para tayo naman ang umaksyon. Malinaw ang pangako ng Pangulo bago pa siya mahalal. Sa 6 taong panunungkulan, itataguyod daw niya ang kaunlarang mabuti para sa kalikasan at sa taong bayan at aalagaan ang kapaligiran para sa ligtas na pamayanan. Kaya sa ilalim ng Philippine Development Plan na mapa ng bansa tungo sa kaunlaran, prioridad ng Administrasyong Aquino ang pangangalaga sa ecosystem ng karagatan. Malaking hamon lalo't 10 sa 13 mahalagang pangisdaan sa Pilipinas, delikado na ang lagay. Nitong Mayo lang, nasabat ng Bureau of Customs ang tonel-toneladang mga coral at iba pang marine species na ipupuslit daw sana ng mga smuggler palabas ng bansa. Ang exploited area na pinanggalingan ng mga ito, 2 beses na sinlawak ng Metro Manila. Yun nga lang, tila kulang pa rin ang mga pagsisikap ng gobyerno. Sa pinakahuling tala, 5% na lamang na natitirang coral reefs sa bansa ang nasa magandang kondisyon. Ang mga tinaguriang gubat sa karagatan na may meligrong maubos na ng tuluyan. Ang resulta, simula noong dekada 80, pababa ng pababa ang dami ng mga huling isda sa buong bansa, habang pataas ng pataas naman ang pangangailangan natin dito. At dahil sunod-sunod ang mga natural na trahedya at kalamidad, di maiwasang tanungin ng marami, naniningil na nga ba ang kalikasan? Kaliwat kanan na ang balita tungkol sa bagyo, pagbaha at pagguho ng lupa. Pero ito pa rin sila at patuloy sa pang-aabuso sa inang kalikasan. Hindi naman po tama ito. At mas lalong hindi tama kung magbubulag-bulagan lang tayo sa mga nasaksihan na natin ito. Kada taon, 100,000 ektarya ng kagubatan ang nakakalbo ayon sa Department of Environment and Natural Resources. Ipinagbawal na ng Pangulo ang pagtutroso sa ilang kagubatan. Bumuo pa siya ng Anti-Illegal Logging Task Force at iniklara ang 2011 na taon ng mga kagubatan. Ang panawagang itigil na ang pagmimina na isa sa mga sinisising dahilan ng pagkasira ng kagubatan, hindi raw basta-basta pwedeng sundin ng Pangulo. Hanggang Marso, mahigit 2,000 na ang nakalinyang permit para makapagmina. Dagdag sa halos 800 mining agreements at permits na aprobado na. Pag sinarado natin lahat ng malalaking minahan, papasukan ng maliliit na talaga hindi naman ito susundin alat yung tunay ng batas, baka mas malaki ho problema. I assume there is a convenient and good compromise between a total ban and a heavily regulated mining activity. 6 sa 10 mga Pilipino nakatira sa syudad. Dahil sa patuloy na pagdagsa ng mga tao sa lungsod, nasasakal ang kalikasan. Kaya sa PDP, inilatag din ng Pangulo ang pagpapatupad ng National Urban Development and Housing Framework ng nakaraang administrasyon. Itinutulak nito ang paggamit ng green technology, pagpapatayo ng mga pampublikong liwasan at palaruan, paglaban sa baha, at ang pagsasaayos ng traffic. Nitong Abril, gumagana na ang high-tech na flood warning system sa Agno River. Tinatapos na mga kalsada na inaasahang makapagpapaluwag ng matinding traffic sa Metro Manila. At nitong Hunyo lang, pinasindihan ng gobyerno ang National Renewable Energy Program para mapalaki ang supply ng kuryente sa bansa nang mas konti ang polusyon. Binatikos naman ng Pangulo dahil sa pagsuporta niya sa mga coal power plant na nagdudulot ng matinding polusyon sa hangin. Ang Metro Manila nananatiling isa sa mga syudad sa buong mundo na may pinakamaruming hangin na sanhi ng libo-libong pagkamatay taon-taon. Umaalingasaw pa rin ang problema sa basura. Kada araw, aabot ng 8,000 tonelada ang basura ng Metro Manila, 30,000 tonelada sa buong bansa. Pero ang siste, kalahati lang nito ang nakokolekta. Aminado ang Administrasyong Aquino. Nagkukulang pa rin ng gobyerno sa pagpapatupad ng Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Hanggang ngayon, karamihan sa mga lokal na pamahalaan, wala pa rin konkretong solusyon sa problema sa basura. 20% lang ng mga barangay ang may sapat na pasilidad at mahigit 1,000 pang imbakan ng basura sa buong bansa ang naghihintay na gawing sanitary landfill alinsunod sa batas.
Gabundok na mga problema para sa natitirang 5 taon ng Pangulo. Kung matutupad ng Pangulo ang kanyang mga pangako, yayabong ang mga koral. Dadami uli ang mga isda sa karagatan. At ang mga gayong ni Mang Juning, maunawaan na ang pag-alaga sa dagat ay pagtitiyak rin ng magandang kinabukasan ng bayan. Ako, si Rida Reyes, nag-uulat sa pangako ng Pangulo. Mahigit 100,000 tao naglaro sa putikan sa taunang Mud Festival sa South Korea. At Daniel Radcliffe, ano ba ang pagkakaabalahang showbiz projects pagkatapos ng Harry Potter movie series? Huwag pahuli! Tutok lang sa unang balita. Walang singsiglang iyong gising, kasama ang unang hirit at ang Milo. To make tissue out of virgin pulp,